Bumalik sa nakaraan sa maingay na panahon ng Espanyol sa panganakop sa Pilipinas, kasama ang Noli Me Tangere, isang kamatayang obra maestra ni Jose Rizal na patuloy na katutuon sa paglalarawan nito ng pag-ibig, revolusyon at paghahanap ng katarungan. Kami ng Pangkat Isa ay buong pagmamalaki na nagtatanghal ng Kabanata 20 hanggat 28. Kabanata 20. Ang pagpupulong. Nang dumating si Ibarra at ang guro ay nagsimula na ang pagpupulong. May dalawang uri ng mesa na may pangmatanda at may pangkabataan. Hindi ko nagugustuhan ang galaw ng gobernador nyo dito. Ayusin nyo at ilang araw na lang ang natitira. Sa loob ng 11 araw, kailangan nyong masolusyonan yan. Paano naman ang ating kapitan na iwan siya dahil sa kanyang sakit? Hindi na mahalaga ngayon yan. Dahil nakahanda ang lahat, hindi na natin ito papalampasin. Dahil sa nangyari, naging malabo pa ang mangyayari sa darating na pista. Dumating si Don Basilio, isa sa mayamang nakalaban ni Don Rafael. Kamusta kayo mga hampas lupa, mga baon sa utang? Nagbitaw si Don Basilio ng hindi magandang salita. Dahil doon, may binalak na gawin si Don Felipo. May gagawin ako maganda mga kababayan. Magtatayo ako ng malaking komedya sa ating lugar na magpapasaya sa ating lahat. Napakagandang ideya yan. Sumang-ayon lahat ng tao sa kanya at tuwang-tuwa. Kinalaunan, may sinambit ang mga kura. Magbabalak kaming maglagay ng 6 na prosesyon at 3 simba para mabawasan ang ating mga kasalanan. Walang nagawa ang mga tao kaya sumang-ayon sila at ang dalawang pangkat. Nagpaalam na si Ibarra sa guro. Ako'y aalis muna, guro, at pupunta sa Ulumbayan para lakarin ang isang mahalagang bagay. Sumang-ayon ang guro at nagpatuloy na si Ibarra. Kabanata 21. Ang kasaysayan ni Sisa. Si Sisa ay lakad-takbong sumadsag na pauwi sa kanyang dampa. Gulong-gulo ang kanyang isipan at hindi mawari kung bakit sa kanya pa nangyari ang gayong kasawian. Nakita niya ang 2 gwardiya sibil sa kanilang bakuran. Ipinagpatuloy niya ang paglakad ng kunway di napupuna ang kawal. Hindi pa siya nakailang hakbang ay narinig na niya ang tawag ng gwardiya sibil. Magtapat ka sa amin. Kung hindi, igagapos ka namin sa bahay at babarilin. Huwag kang magsisinungaling at mamatay ka. Hinahanap namin ang iyong anak. Ang malaki ay nakatakas, ngunit ang maliit, saan mo dinala? Mga Ginoo, si Crispin po ay matagal ko nang hindi nakikita. Dinalaw ko po siya kanina sa kumbento. Ngunit ang sinabi lang sa akin ay... Tahimik. Kung gayon ay sasama ka namin sa kwartel. Si Sisa ay nasa gitna ng 2 kawal sa kanilang paglakad. Parang pinagtakluban siya ng langit at lupa. Nalimot na siya ng lahat, pati na ang asawa. At na ngayon, si Sisa'y tumatangis at itinatangos niya ang kanyang kaapihan. Upang huwag siya makita ay tinakpan niya ng pamindong ang kanyang muka at tikit ang matang lumakad. Ang dupikal ng kampana ay narinig ni Sisa. Yaon ang hudya ng kakatapos ng misa. Ang init naman sa kumbento. Nakikita niyo ba na nalusaw ang mga kolerete sa aking muka? Hay nako! Pagmasdan niyo ang estrangherang babaeng iyon. Tingnan niyo kung gaano siya makatakip sa kanyang muka. Bawat tingi iukol sa kanya ay nakasusugat sa kanyang damdamin, kaya't patuloy siyang lumakad ng nakatungo. Pasok! Si Sisa'y 2 oras na nakakulong sa kwartel. Nakadokmo siya sa isang sulok. Gulong-gulo ang buhok at halos mabaliw sa lalim ng iniisip. Tanghali na nang malaman ni Alpares na nakulong si Sisa. Ang unang isip ng Alpares ay pawalang halaga ang sumbong ng kura. Iyan ay kagagawan lamang ng kura. Kung ibig niyang mabalik ang pera ay hingin niya kay San Antonio. Pakawalan ng babaeng yan! Halos ipagtulakan ng mga gwardiya sibil si Sisa nang ayaw niyang kumilos sa kanyang kinauupuan. Muling naglakad si Sisa patungo sa kanyang bahay. Umakyat ng tahimik, nilibot ng tingin ang kabahayan, na parang may hinahanap at muling nanaog. Naglakad ang di alam ang pupuntahan. Minsan pa siyang bumalik sa kanyang tahanan. Nakita niya ang pilas ng baro ni Basilio na nakasabit sa dingding.
at ito ay kanyang kinuha. Minasdang mabuti, ngunit parang hindi na puna ang bahid ng dugo. Kinabukasan, si Sisay may kitang pagala-gala, umaawit at naikipag-usap sa lahat ng nilikha. Kabanata 22, Liwanag at Dilim. Sina Maria at Tia Isabel ay magkasamang dumating sa San Diego upang dumalo sa isang kapistahan. Naging palasambitan ang pagdating ng mag-ina sapagkat matagal na silang hindi nakakarating dito. Tama ba ang aking nakikita? Sina Maria ba at ang kanyang ina ang bumaba sa karwahe? Hindi ka nagkakamali. Sila nga ito. Hindi pa rin talaga lumilipas ang ganda ni Maria Clara, gaya ng umuusbong na rosas. Sa kanilang usapan ay nabanggit ang pangalan ni Padre Salvi. Mga manang, napapansin niyo ba na natitigilan at madalas nagkakamali ang kura tuwing siya nagmimisa? Tama. Nawala na rin ang ganang kumain ng mga kura kaya't namamali ang kanyang pangangatawan. Mas lalong sumiklab ang kanilang usapan nang dumating si Crisostomo Ibarra. Maria, handa na ang kagamitan para sa pangingisda na isasagawa natin bukas. Labis itong ikinatuwa ni Maria sapagkat makakasama na naman niya sa pamamasyal ang dating kababata sa bayan. Susulatan ko ng aking mga kaibigan, ngunit may isa kong kahilingan. Ano iyon, Maria? Gawan mo sana ng paraan upang hindi sumama sa pangingisda si Padre Salvi, sapagkat simula noong dumating ako sa bayan, ay sinasakluban ako ng pagkakatakot tuwing nag-aabot ang aming mga mata. Malakit ang kanyang mga tingin at ibig niya may gustong iparating ang kanyang mga titig. Hindi ko matutupad ang iyong kahilingan, Maria, sapagkat naririto siya at mainam rin ang pakikitungo niya sa akin. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating si Padre Salvi. Gandang araw po, Padre. Paumanhin mga Ginoo, sapagkat kailangan ko kayong iwan. Sadyang sumakit ang aking ulo. Ang pagsasalo ang aming bukang bibig. Kung malalapitan ninyo, inaanyayahan ko kayong dumalo sa Ilinaraos na salo-salo bukas. At saan naman ito? Sa batisan malapit sa gubat na malapit sa balete. Kaya't hindi pa tumitilaok ang manok ay tutungo na kami roon. Di ganda ng pagkakataon. Kaya oo, tinatanggap ko ang iyong imbitasyon. Nang sa gayon din ay malaman ninyo na wala akong tinatanim na sama ng loob sa inyo. Lumubog na ang araw nang magpaalam si Ibarra. Isang estrangherong lalaki ang sumulubong sa kanyang daan. Ginoo, hindi man ninyo ako kilala, ngunit 2 araw ko na kayong hinahanap. Ano ang kailangan niyo sa akin? Humihingi po ako ng tulong ninyo tungkol sa aking asawa at mga anak. Ako'y may pupuntahan pa. Kwento mo sa akin habang tayo'y naglalakad. At sabay na nawala sa pusikit na dilim si Ibarra at ang lalaki. Kabanata 23. Ang pangingisda. Hindi pa nagsisitilaukan ang mga manok ay nagsigayak na ang mga kabataan, kadalagahan at ibang matatandang babae na patungo sa 2 bangkang nakahinto sa pasigan. Ang mga bangka ay naggagadyakan ng mga bulaklak, mga iba't ibang kulay tulad ng gitara, alpa, akordyon at tambuli. Hindi na ako makapaghintay sa magaganap mamaya. Makakatabi ko na naman ang lalaki iniibig ko. Hay nako, Sinang. Hindi lang ikaw. Guys, mga kalalakihan talaga. Hoy, anong uri ng asal ang ipinakita ninyo? Manahimik kayo't umasal gaya ng isang matinong babae. Tahimik raw. Katabi ko mamaya si Crisostomo. Nagtig isang bangka ang mga dalaga marahil lulubog daw ang bangkang sinasakyan. Dahil dito, mabilis na lumipat ang ilang kabinataan sa bangkang sinasakyan ng mga dalagang kanilang pinipintuho. Ang sumasagwan ay isang binatang may matikas na anyo, matipunong pangatawan, maitim, mahaba ang buhok at siksik ang pangatawan. Ito ay si Elias. Niluluto na ang agahan. Maghintay lamang kayo ng ilang minuto para ito'y maihanda. Maria, maaari ka bang kumanta ng kundiman upang hindi mainip ang ating mga kasama? Nasusunod po, Inay. Kinuha ni Maria ang alpa at sinaliwan ang sariling awit. Kay kami
pag-ibig ay banal. Paumanhin kung ako'y nakakaistorbo. Ngunit luto na ang sabaw at kailangan na lamang ng isdang isasahog dito. Mabilis na umakyat sa ibabaw ng baklad ang isang binatilyong anak ng isang mangingisda. Sabik na akong makita ang huli, sapagkat 5 araw nang hindi napapandaw ang baklad na yon. Isang buhaya! Nakita nilang tumayaw si Elias at kumuha ng isang mahabang lubid, umakyat sa pabahay ng baklad at saka tumalon sa tubig. Kumuha si Ibarra ng kutsilyo at humanda upang tumulong. Matagumpay nilang napaslang ang buhaya. Niligtas niyo ang aking buhay. Hindi nyo inisip ng mabuti ang inyong ginagawa at sa muli ay huwag ninyong paglalaruan ang tadhana. Sila ay muling sumigla. Ang mga tao sa bangka ay lumunsad sa baybayin ng gubat na pag-aari ni Ibarra. Natunto nila ang kanilang destinasyon. Nakahanda na ang pagkain. Halina't pumarito kayo at tayo'y magsalo-salo. Mabuhay! Kabanata 24 sa kagubatan. Pagkatapos magmisa ng maaga ni Padre Salvi, nagtungo siya sa kumbento para mag-almusal. May inabot na sulat ang kanyang kawaksi at binaba ito kapag dakay nilamutak ang lihim at hindi na kumain. Ihanda niyo ang karwahe at ako'y tutungo sa piknikan. Sa may hindi kalayuan, nakarinig siya ng tinig na naghahalakhakan sa gawing batisan. Kumubli ang kuro at nakinig. Nakita niya sina Sinang, Victoria at Maria Clara na naglalakad sa batis basa ang laylayan ng kanilang damit. Nang mawala na sa paningin ang mga dalagay, umalis siyang bito. Sumusuray at pawisan mula sa kanyang kublihan. Napano kayo, Padre? Ako po ay naliligaw. Nang walang ano-ano'y, sumulpot sa piging ang isang babaeng payat, putlain at marusing. Si Sisa, pakainin nyo siya. Utos niya, ngunit kumaripas ito sa takbo nang makita niya ang alpares. Sino ang babaeng iyan? Yaon si Sisa na 4 na araw nang nababaliw dahil sa pagkawala ng kanyang mga anak. Hanapin ang babaeng yan! Maipapangako kung hahanapin ang mga anak niya! Iyon ba ang ina ng 2 batang sakristan ng kura? Ang 2 sakristan na nawawala? Huwag muna nating intindihin ang 2 kong sakristan dahil mahanap din ang mga iyon. Ang mahalaga ngayon ay ang taong lumabas tanganan sa dating kura. Bakit higit na mahalaga ang paghahanap ninyo sa onsa kaysa sa 2 mong sakristan? Huwag na po kayong magtalo-talo. Ako po ang kumupkop kay Sisa. Nagtawanan sila Maria Clara pati ang kanyang mga kaibigan dahil sa kanilang paglalaro. At kailan pa pagkakaroon ng buhok ang palaka? Mga amiga, sinungaling yan. Crisostomo, ikaw naman ang magtanong. Bakit hindi natin subukan tanungin ang gulong ng kapalaran kung ano ang hatol ng Kapitolyo sa eskwelahang itatayo mo? Kung aprobado ba o hindi? Oo nga, bakit hindi natin subukan? Bueno, sige! Numero 1! Tumapat ito sa numero 1. Mga panaginip ang mga panaginip na ang ibig sabihin ay pangarap ay mananatiling pangarap lamang. Sinungaling naman pala yung gulong ng kapalaran. Dahil nandito sa papel na ito ang patunay na pinabura ng mga Kapitolyo ang proyekto kong paaralan. Hinatin ni Ibarra sa 2 ang papel at ibinigay ang kalahati kay Maria at ang kabiyak kay Sinang na nagtamo ng pinakamasamang sagot sa kanilang paglalaro. Iyon, Crisostomo. Wala na talaga makakapigil sa mga pangarap mo. Naway, kabayan ka ng aking mga panalangin. Ang tagumpay ay ang tagumpay ng kabataan ng San Diego. Pagkaalis ni Ibarra ay lumapit si Padre Salvi sa mga kabinataan
kinuha ang aklat na binabasa ng mga ito. Ano ang inyong binabasa? Gulong ng kapalaran po, Padre. Ano at naglalaro kayo ng gulong ng kapalaran? Isang laro ng makasalanan. Mas maniniwala pa ba kayo sa hula kaysa sa salita ng Diyos? Ang mga ito ay pawang mga kasinungalingan lamang. Malaking pangahas ang hindi kanya at walang pahintulot sa may-ari nito. Hindi na lamang kumibo ang kura at kinalikuran ng mga ito, at napagpasyahan ng lahat na bumalik na lamang sa kumbento. Dumating ang 4 na sibil at ang sarhento. Tahimik ang lahat! Kapatakan man kung sino ang kumilos! Sarhento! Hindi yata tamang pinagbamantaan mo ang mga kura sa bayan na ito. Ipagpaumanhin niyo, kura. Subalit, hindi kayo ang pakay namin dito. Kung gayoy ay ako po ang inyong pakay. Ilabas niyo ngayon din ang kriminal na si Elias na lumabastangan kay Padre Damaso. May natanggap kaming ulat na siya umano ang iyong piloto kaninang umaga. Ang pilotong lumupastanganan kay Padre Damaso? Siya nga, ay susumbong sa amin. Tumanggap kayo ng isang kasama sa inyong kasayahan na isang kilalang masamang tao, Ginoong Ibarra. Walang sino man ang maaaring makailam sa taong aking inaanyayuhan. Kahit sino man ito, ang inyong alpares at kagagaling lang lamang dito. Batid ng sarhentong wala siyang kalaban-laban kaya't inutusan na lamang niya ang mga sundalo na hanapin ang piloto sa ibang panig ng gubat. Hinalughog nila ang buong gubat upang hanapin si Elias. Ngunit, nibakas ni Elias ay wala silang nakita. Kabanata 25 sa bahay ng pilosopo. Pagkatapos dalawin ni Ibarra ang kanyang bukrin, ay nagtungo siya sa bahay ni Mang Tasio at naabutan niya ito na nagsusulat ng hieroglifiko sa wikang Pilipino. Abala ito kaya nagpasya siyang huwag nang gabalain ang matanda. Ngunit nakita siya nito at pinigilan. Sumulat po yata kayo sa hieroglifiko. Bakit po kayo sumulat kung ayaw ninyong maunawaan? Ito'y inilalaan ko sa susunod na henerasyon. Susunugin po ang lahat kong aklat kung ito'y mababasa. Ang magsisisunod ay ating pawang matatalino at mauunawaan nila ito kaya'y maaari nilang sabihin may ilang hindi nahihimbing sa panahon ng kanilang mga ninuno. Napangiti ng kaunti si Ibarra at kinuha ang ilang papel sa kanyang kalupi. Ako po ay isang dayuhan lamang sa ating bayan at higit na kilala kayo rito ng mga tao. Naging sanggunian kayo ng aking ama kaya't nais kong isangguni rin sa inyo ang balak kong gawin sa pagtatayo ng bahay, paaralan. Sino po ba ang dapat kong lapitan? Ang inyong gagawin ay pangarap ko rin. Pangarap ng isang kawawang baliw kaya't ipapayo ko sa inyo'y huwag niyo akong tanungin kailanman. Si Mang Tasio ay nag-isip ng sandali at nagpatuloy. Sa bahay ng pilosopo, ang susunod na maipapayo ko sa inyo'y ay sumangguni sa kura, sa kapitan ng bayan at sa lahat ng mamamayan. Papayuhan nila kayo ng masasama, ngunit ang magtanong ay hindi nangangahulugan ng pagsunod. Sundin nyo kunwari ang payo at ipakita nyo ang inyong ginagawa ayon sa kanilang akala. Ayon kay Ibarra, ang itinuturong payo ng matanda ay nagbibigay ng masasamang payo, subalit ang pagsasangguni ay hindi nanguhulugang ng pagsunod. Kaya sundin na lamang kunwari niya ang payo at ipakita ang kanyang mga ginawa ayon sa mga pinangsanggunian. Tila maganda po ang inyong mga payo, ngunit kailangan po bang bihisan ng kasinungalingan ang isang katotohanan? Sa palagay ko po ay makakatagumpay ang aking balak. Magtatagumpay ka lamang kung iaabot sa inyo ang kanilang mga kamay at natitiyak ko na ang inyong pangarap ay madudurog sa matitigas na pader ng simbahan. Kung totoo man ang kapangyarihan ng kura, niniwala ako ng papanigan ako ng bayan at pamahalaan sapagkat kabutihan ng bayan ang layon ng pamahalaan. Ang pamahalaan at gobyerno ay kasangkapan lamang ng simbahan. Ang pamahalaan ay naniniwala kami na kaya lamang siya matatag ay dahil nakasandal ito sa pader ng kumbento at babagsak kapag siya'y iniwan. Ang bayan ay hindi dumaraing sapagkat pipi,
Natutulog kaya hindi kumikilos. Darating ang araw na magliliwanag ang kadiliman. Ang lakas na tinipon ng daan-daang taon ay sasambulan at ang mga buntong hiningang tinitimpi ay magsisiklab. Hindi nais pa yung dulot ng Diyos, ng pamahalaan at ng relihiyon ng sapitan ang araw na iyan. Ang Pilipinas ay umiibig sa Espanya at alam naman ng bayan siya ay tinatangkilik kung ang Espanya ay may kakulungan. Siya naman ay nagbabalak ng mabuti para sa ating bayan. Ang sadya ko po ang inyong payo. Ang sabi ninyo, magyuko ako ng ulo, mga hari-harian, ngunit bakit? Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang aking bayan at ang Espanya? Sapagkat ang lupaing ito ay hawak ng inyong kaaway at kayo'y walang lakas na panlaban sa kanila. Naiintindihan ni Ibarra ang payo ng matanda, ngunit kailangan niyang tuparin ang pangako sa kasintahang si Maria Clara, kaya't humingi pa siya ng payo. Ay po ang inyong maipapayo sa akin. Tingnan niyo ang malaking kupang na iyan. Maliit pa yan ang itanim ko mula sa gubat. Tinukuran ko ng matagal hanggang sa kumapit ang kanyang ugat sa lupa. Ganyan din kayo, isang punong gubat sa Europa at inilipat sa mabatong lupaing ito. Itinanong ni Ibarra si Mang Tasio kung ang pagtitiis niya ay magbubunga ng tagumpay. Nag-isip sumandali si Mang Tasio at tumango. Kung sakali mang kayo'y di magtagumpay ay mayroon din kayong napala. Sa mga binhing itinanim nyo'y mayroon ding tutubong pagmumula ng bagong pananim. At kayo ang magsisilbing tanglaw sa iba na natakot magsimula. Naniniwala po ako sa inyo. Kakausapin ko ngayon ang kura at marahil ay hindi naman siya katulad ng umisig sa aking ama. Ibig ko rin pong pag-usapan siya tungkol sa babaeng nabaliw at sa mga anak nito. Kabanata 26. Ang Bisperas ng Pista. Ika-10 ng Nobyembre ang Bisperas ng Pista sa San Diego. Ang mga tahanan ay punong-puno ng iba't ibang kulay ng kayong. Ang pagsambulat ng kwitis ay nagbibigay aliw at mga tugtugin ng banda ay nagbabadya ng maghapon ng kasiyahan. Tinayuan nila ang lansangan ng San Diego ng arkong kawayan o singkaban. Nag-aayos sila sa patio ng simbahan. Nagtayo sila ng toldan na tinayuan ng kawayan para dalusan ng prosesyon. Nagtayo din sila ng entablado sa liwasan. Ang kampana ay madalas tupikalin kasabay sa pagputok ng kwitis. Masayang sinulong ng mga bata ang banda ng musika at 3 orkestra na pumasok sa bayan. Ayan sila. Dumating din ang kilalang tahur. Naunguna sa pagbabangka si Kapitan Tiago. Si Kapitan Joaquin ay may dalang 18,000 piso at si Carlos na isang Chino ay may 10,000 piso na ilalagay sa liyampo. Ang Alpares ay may 50 piso na gugugulin gabi-gabi. Si Padre Damaso ang napiling magsermon sa umaga at ang bangkero naman sa gabi. Sa isang dakong malapit sa bahay ni Ibarra, paulit-ulit na binabalita ni Nyor Juan ang paaralan na ginagawa. Nababatid ba niyo ang aming itinatayo? Ito'y isang malaking paaralan para sa mga bata. Magiging kauri ito ng mga makabagong paaralan sa Alemanya. Naghandog ng tulong kay Ibarra ang lahat ng may kaya. Napapawi ang isipan ni Ibarra ang nakakatakot na palagay ng Mang Tasio. Naisabi niya ito sa matanda at itinugon naman siya nito hango sa aral ni Balagtas. Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukat, may pakitang giliw, lalong pag-ingatay kaaway na lihim. Kabanata 27. Sa pagtatakip silin. Ang mga kahon ng alak, pagkain at iba pang inumin na mula sa Europa ay ilang araw nang dumating sa bahay ni Kapitan Tiago. Meron ding piano para kay Maria Clara, malaking salamin at isang kwadro. May pasalubong din na relikaryong ginto na may brilyante at esmeralda sa loob ng hiyas. Kalugod-lugod ang pagpapakita ni Ibarra at Kapitan Tiago. Kalugod-lugod kitang makita, Ibarra. Magandang tanghali, Kapitan Tiago. Dumating rin ang mga kaibigan ni Maria Clara. Halina't mamasyal.
Maaari kayong mamasyal. Ibarra, ikay maghapunan na lang dito mamaya upang kayo magkaunawaan ni Padre Damaso. Pasensya, ngunit may pangunahing darating. Nadaan sila sa panulukan ng luwasang bayan at nakakita ng isang lalaking bulag na kumakanta sa siliw ng kanyang gitara. Pagkaawit ay inilapag niya at nilalayuan ang kanyang bakol. Ang tao na iyon ay isang katonging iniiwasan ng mga tao upang huwag mahawa. Naawa si Maria Clara. Mabilis itong lumapit at naghulog ng kitungin ang agnos na nakahandong lang sa kanya ng kanyang ama. Bakit mo ibinigay iyon? Wala akong maibigay ng iba. Hindi niya magagamit iyon. Hindi tatanggapin ng kahit sino sapagkat siya'y pinangingilagan. Kinuha ng kitungin ang agnos at hinagkan ito. Lumapit si Sisa at tinanganan sa bisig ang kitungin. Tayo'y manalangin! Araw ng mga patay ngayon. Nakikita mo ba yung mga ilaw sa kampanaryo? Nandun sina Basilio at Crispin. Ngunit hindi ko dinadalaw si Crispin dahil sa may sakit ang kura. Mawawala ang mga maraming onsang ginto. Binitawan ni Sisa ang kitungin at umalis ng umawit. Ano na ba ang nagawa mo ukol sa babaeng iyon? Wala pa. Ngunit nangako ang kurang, ako'y tutulungan. Ngunit pinag-iingatan ako dahil sa tila may kinalaman ang gwardyang sibil sa bagay na ito. Nakaraan ang ilang sandali, nakita nila ang baliw na kinakalagkad ng gwardya sibil. Ako'y bitawan niyo! Manahimik ka! Mabilis na dinampot ng kitungin ang kanyang bakol at umalis. Tayo bumalik na muli. Nawala ang aking kasiyahan. Kabanata 28. Mga liham. Isang malaganap na pahayagan sa Maynila na naglalaman ng mga detalye tungkol sa pista. Narito ang mga nangyari sa pista na pinangangasiwaan ng mga paring Fransiskano. Dumalo ang mga kilala at mayamang Kastila, pati na rin ang mga taga Batangas at Maynila. Kabilang din sa balita ang pagkakaroon ng dalawang banda ng musiko. Sigurado magiging maganda ang kakalabasan para sa bisperas ng pista. Talaga, dahil ito ang nagpapasaya sa ating lahat. Maraming tao ang sumundo sa kura sa kumbento at nagkaroon ng hapunan na hinanda ng Hermano Mayor. Nagtungo sa tahanan si Don Santiago de los Santos upang kunin sina Padre Salvi at Padre Damaso Verdolagas. Padre Salvi, Padre Damaso, malugod kayong inaanyahanan na dumalo sa pista. Nasabi rin sa dyaryo ang pagganap sa dula ng mga batikang artista na sina Rasha, Carvajal at Fernandez. Magpapasalamat kami sa inyong suporta sa aming pagganap. Salamat sa inyong pag-aproba sa aming dula. Alas 11 na ng umaga ay nagkaroon ng prosesyon sa Birhen de la Paz. Simulan na natin ang prosesyon ng Birhen de la Paz. Isama natin ang mga karong pilak. Matapos ang prosesyon, nagkaroon ng misa kandata sa saliw ng orkestra at mga awitin ng mga artista. Simulan natin ang misang kantada. Magsilbing pagsamba natin ito. Nagkaroon din ng sayawan at ang pinakamaranghal na sayaw ay ang ginawa ni Kapitan Tiago. Napansin ang kagandahan ni Maria na nakasuot ng mestisang damit at nagniningning sa mga brilyante. Isang liham naman ang natanggap ni Kapitan Aristorenas mula kay Luis Chiquito na nag-aaya para sa pista. Luis Chiquito, inaanyayahan kita na dumalo sa pista at makipaglaro ng monte kasama ni na Kapitan Tiago, Padre Damaso, Kapitan Joaquin, Cabezang Manuel at ang konsul. Samantala, tumanggap din ng liham si Ibarra na dinala ni Andeng. Andeng, salamat sa pagdala ng liham. Padala mo sa akin ang kaniyang kalagayan at pagdadalaw kita kay Itay. Paubaya mo na. Ibarra, dalawin mo ako bukas para sa paglalagay ng unang bato sa paaralan. Paalam.